Sa ating mga balita, Iran nakahanda ng umatake uli bago ang eleksyon sa US. Mga sundalo ng North Korea, bakit pinagmumura ng mga sundalong Ruso? Dalawang Israeli intelligence umano ang naghayag na muling aatake ang bansang Iran sa Israel ilang araw bago ang eleksyon sa Amerika sa November 5. Yan ang ulat na natanggap kanina ng pahayagang Axios. Ngunit ang pag-atake ay hindi direktang isasagawa mula sa Iran, kundi manggagaling ito anya sa bansang Iraq. Ayon pa sa mga ulat, maaaring isang paraan daw ito ng Iran upang maiwasan ang isa pang pag-atake ng Israel sa iba pang mga strategic target sa loob mismo ng kanilang bansa. Sinabi din ng mga source ng Axios na ang pag-atake ay isasagawa sa pamamagitan ng malaking bilang ng mga drones at mga ballistic missiles. Matatandaan na kamakailan lamang ay sinabi ng pinuno ng Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran na si Hossein Salami na ang kanilang pagtugon sa ginawa ng Israel ay iba sa inaasahan ng mga ito. Dumating na daw anya ang Israel sa punto ng pagbagsak nito. Bulag at halos wala nang kinikilalang batas sa paggawa nito ng kanyang mga krimen. Magiging tiyak at matindi din daw ang pagganti ng Iran ayon sa paglalarawan ng isa pang source sa CNN. Isang paglalarawan na nagpapakita na hindi talaga basta-basta ang tinamong pinsala ng Iran sa naging huling pag-atake ng Israel. Maliban dito ay sinabi rin ni Mohammadi Golpayegani, isang senior aide kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, na magbibigay ang Islamikong Republika ng Iran ng isang malupit na tugon at tiyak na pagsisisihan ng Israel. Kaugnay pa rin ito, inutusan na rin ni Ali Khamenei ang kanyang mga military officials na maghanda na sa pag-atake. Hinihintay na lang ang pinal na desisyon na maibaba bago isakatuparan ang nasabing pag-atake. Sa ibang balita, huli sa isang intercepted audio ang boses ng isang Russian commander habang minumura nito ang mga sundalong ipinadala ng North Korea para yang tulungan sila sa gera laban sa Ukraine. Ang nasabing konversasyon ay may kinalaman sa hirap na nararamdaman ngayon ng mga Ruso sa pagdating ng mga Koreano sa kanilang hanay na tinawag nilang K-Battalion. Ang nasabing audio ay na-intercept ng Ukrainian intelligence mula sa usapan ng mga Ruso sa battlefield. Nang una ay napagkamalan pa umano ang mga Koreano na mga Chinese at tinawag pa nila itong Chinese. Ang nasabing konversasyon ay nakatawag sa pansin ng matataas na komandante sa Russia matapos nga itong mag-leak. Дим, вот Невский приехал, говорит, ему Трофимов позвонил, поехать завтра людей, встретить, и спросил, что по старшим. Он это заебись уяснил. А куда этих людей привозить, нет никакой ясности у него. Вот вопрос, есть какая-то китайцев, блядь? Да. И типа он стоит, шары вылупил, охуел, блядь. Приехал тут. Не знаю, говорит, что с ними делать, похуй или что там. Просто суть в том, что Трофимов знает, а мы нихуя не знаем. Ну он как раз по поводу этого батальону К рассказывал. Я говорю, а кто получает, говорю, на них оружие, боеприпасы? Мы, говорю, получили нахуй сухпайки, говорю. А кто, говорю, получает? Я говорю, насколько я слышал, получают бригады, Он говорит, хуяли бригады, типа вы получаете все. Я говорю, все, говорю, понял, нахуй. Вышел покурить, нахуй. Насколько я понял, размещением, обеспечением и продовольствием занимается бригада, нахуй, нихуя не мы. Но мы сухпаи получили на всех, боеприпасы не дают. Maraming espekulasyon na ang mga sundalong Koreano na ito ay madaling mauubos sa gera, lalo't halos lahat sila ay wala pang karanasan sa pakikipaglaban. Matatandaan na huling nagkaroon ng karanasan sa gera ang mga sundalong North Korean noong matapos ang Korean War 1953. Ayon sa mga source, hindi sila pamilyar sa uri ng teritoryong pinapasok nila ngayon at posibleng ipwesto pa sa pinakamapanganib na lugar sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Sinabi pa ng mga source, posibleng madispatcha sa frontline ang karamihan sa kanila. Ayon kay Lee Wong-gil, isang dating sundalo ng North Korean elite group na Storm Corps, masyado silang bata at hindi nila lubos na maunawaan ang ibig sabihin nito.
Iisipin lang nila na isang karangalan na mapili na pumunta sa Russia sa dami ng mga sundalong North Korean. Pero sa tingin ko, karamihan sa kanila ay malamang na hindi na makakabalik ng buhay. Naniniwala naman ang mga eksperto na isang malaking sugal ang ginawa ni Kim Jong-un, kung saan ang itinaya niya ay ang mismong buhay ng tinatayang nasa 13,000 sundalo, sa pag-aakala na dahil dito ay makakakuha siya ng pinansyal at iba pang suporta galing sa Russia. Ayon kay An Chan-il, isang dating tenyente ng hukbong sandatahan ng North Korea, Si Kim Jong-un ay naglalakas loob na sumugal sa isang malaking panganib. Kung kaunti lamang ang malalagas sa kanyang mga sundalo, maaring makuha niya ang ilan sa kanyang mga pakay. Pero posibleng hindi niya ito makuha kung malaki ang malalagas sa mga ito. Ayon sa mga ulat ay patay na umano ang lahat ng mga naunang batch na ipinadala ng North Korea, maliban sa isang etnikong sundalong mula sa Siberia na nakaligtas sa labanan. Wala namang eksaktong bilang na ibinigay kaugnay sa unang batch na ito. Maliban dito ay nasa 18 sundalo na rin ang napaulat na tumakas sa kanilang mga pwesto. Ang nasabing mga sundalong Koreano ay itinalaga sa Ukrainian border malapit sa bayan ng Kursk sa Russia. Hindi pa malinaw sa ngayon ang dahilan ng kanilang pagtakas, pero ayon sa ulat ay pinaghahanap na sila ngayon ng mga sundalong Ruso. Kaugnay pa rin ito, isang video ang lumabas kung saan isang North Korean defector ang nananawagan sa kanyang mga kapwa Koreano na tigilan na ang pakikibahagi sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi rin niya na sila ay ginagamit lamang ng kanilang leader na si Kim Jong-un para sa sariling interes nito. 조선인민군 병사 동지들, 저는 4군단 포병종찰대대와 청참모부 직서 15호 격술연구소에서 복무했던 이현승입니다. 저는 2004년 6개월간 폭풍군단 여러 동지들과 함께 15소에서 훈련도 같이 했었습니다. 저는 동지들에게 간절한 마음으로 이 메시지를 전달하고자 합니다. 지금 동지들이 참전하고 있는 러시아가 일으킨 우크라이나 전쟁은 반인륜적 전쟁 범죄이며 동지들이 이국 땅 광야에서 목숨을 바쳐 싸울 이유는 전혀 없습니다. 김정은은 동지들의 목숨을 대가로 수천만 달러의 뒷돈을 받고 오직 자신의 안위와 권력만을 추구할 뿐입니다. 동지들이 참여하고 있는 이 전쟁은 정의의 전쟁도 조국보위도 아닙니다. 동지들 자신과 부모 형제를 위한 전쟁은 더더욱 아닙니다. 오직 김정은 한 사람의 사리사욕과 독재 권력을 위한 전쟁 범죄일 뿐입니다. 동지들, 자유를 찾아 세상을 둘러보면 우리가 한평생 김씨 3대 세습에 속고 살았다는 것을 절실히 깨닫게 될 것입니다. 동지들에게는 다른 선택이 있습니다. 새로운 길이 열려 있습니다. 동지들이 용기를 내어 자유를 선택한다면 더 이상 목숨을 버리지 않아도 되는 세상이 있습니다. 용기가 있는 곳에 희망이 있습니다. Upang hikayatin naman ang mga sundalong North Korean na tumakas na sa kanilang tungkulin, nagpalabas naman ang Ukraine ng mga advertisement na naglalaman ng magagandang alok para sa sino mang Koreano na gustong sumuko sa kanila. 북한에서 새로 도착한 전쟁 포로를 수용하기 위해 가까운 장래의 전선의 여러 부문에서 포로가 된 최초의 북한 점령군이 이곳에 도착할 것입니다. 수용소의 전쟁 포로들은 별도의 수면 공간을 갖춘 크고 따뜻하고 밝은 방에 수용됩니다. 수용소의 전쟁 포로들은 하루 3끼의 식사를 받으며 식단에는 고기, 신선한 야채, 빵이 포함됩니다. Bilang karagdagan sa mga offers ng Ukraine, sino mang North Korean anya na susuko ay bibigyan ng kalayaang mamuhay ng normal at maging citizen ng South Korea. Pero anong klaseng sundalo nga ba ang ipinadala ni Kim Jong-un sa Russia? Bakit tila madaling maubos at tumalikod sa tungkulin ang mga ito? May mga bali-balita na nadidismaya si Russian President Vladimir Putin sa klase ng mga sundalong ipinadala ng North Korea. Ito ay dahil sa sobrang babata umano nito at wala pang kahit katiting na karanasan sa gera. Sinasabing nag-eedad ng nasa 20 pababa
at nag-uumpisa pa lamang sa kanilang military conscript ang mga ito. Sapat umano na pambala sa kanyon batay sa reaksyon ng Defense Ministry ng South Korea nang makita nito ang video. Ayon kay Lee Seong-kwon, isang mambabatas mula sa South Korea, ang mga pamilya ng nasabing mga sundalo ay inilipat daw ng gobyerno ng North Korea sa isang isolated na lugar upang magsilbing hostage kung sakali na tumakas o umayaw sila sa kanilang mga tungkulin. Kung matagumpay naman anyang nakatakas ang isang North Korean soldier sa kanyang tungkulin, damay sa kanyang kaparusahan ang kanyang pamilya hanggang sa ikatlo o ikawalong salin ng kanilang lahi. Maaari anya silang makulong o mahatulan ng kamatayan. Maging ang mga sanggol na ipapanganak sa kulungan ay damay din sa kasalanan ng tumakas na sundalo. Inaasahang babayaran ng Russia ang lahat ng gastos ng pagpapadala sa mga sundalong ito, kabilang na ang kanilang mga sweldo na tinatayang aabot ng hindi bababa sa $2,000 monthly bawat isa. Tinatayang nasa 90 hanggang 95% ng kanilang budget ay mapupunta sa pondo ni Kim Jong-un at ang natitira ay para sa mga sundalo. Ibig sabihin, sa isang taon ng serbisyo sa Russia ay maaaring kumita ang isang sundalong North Korean ng nasa $1,200 hanggang $2,400. Malaki na ito para sa mga North Koreans upang hikayatin ang marami pang mga batang sundalo na magboluntaryo na para sa pagsanib sa misyon ng Russia. Maliban dito, malamang na mag-alok din ang North Korea ng iba pang mga insentibo gaya halimbawa ng pagtataas ng katayuang panlipunan ng isang sundalo, ng pagiging miyembro ng Workers' Party at ang karapatan na lumipat sa Pyongyang na kabisera ng bansa. Maaari din anya na bigyan ng mga benepisyo ang mga miyembro ng pamilya ng mga sundalong ipinadala sa Russia, tulad ng magandang bahay o pagpasok sa magagandang universidad. Pinaniniwalaan din na maraming mga sundalong North Korean, lalo na ang mga batang sundalo, ang nais magtungo sa Russia para lamang samantalahin ang pagkakataon na makapunta sa ibang bansa. Wala anya silang kaalam-alam na dadalhin sila doon para lamang magbuwis ng buhay.